na si Brother Gio Palame. Hello. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Medyo kinabahan ako dun sa introduction ni Pastor Willie. Pero ito po yung una kong pagkakataon na mangangaral, magbabahagi ng salita ng Diyos. At isa po itong pagpapala na nawa ay gamitin, kasangkapanin ito ng Panginoon, na siya yung maipakita, maitanghal, siya yung ating marinig, siya yung ating maranas. At nawa ay samahan niyo po ako na pag-aralan ng buong puso ang kanyang salita. Tayo po munang sumaglit sa panalangin ng aming dakilat makapangyarihang Diyos. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, kadakilaan po sa amin. Kayo ang banal na Diyos na nagpatawad sa aming mga makasalanan. Salamat sa Panginoong Jesucristo na siyang umako, Panginoon, ng aming mga kasalanan upang kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa nga po sa katotohanan ito, itayo namin ang aming pag-asa. Sa katotohanan ito, kami ay mamahinga. Sa katotohanan ito, ito yung maging motibasyon namin upang patuloy kaming lumago sa biyaya. At nawa, Panginoon, sa lahat ng ito, kayo po ang maluluwalhati at mapupurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So pinamagatan ko po yung aking pangaral na ang salitang tumatagos at ang Diyos na nakakakita ng lahat. Mga kapatid, naisip mo na ba kung gaano kabigat sa pakiramdam kapag may nakaalam ng malalalim mong sekreto? Imagine mo yung mga bagay na desperado mong itinatago sa lahat, yung mga kasalanang matagal mo nang kinikimkim sa dilim, yung mga bagay na ayaw mong malaman ng kahit sino, bigla na lang nalaman ng lahat. Yung mga sekreto na akala mo ay hindi mabubunyag, ngayon ay lantad na. Ano ang mararamdaman mo? Takot? Galit? Hiya? Yan mismo yung nangyari kina Adan at Eva sa Hardin ng Eden nang kainin nila ang bungang ipinagbawal ng Diyos. At ano yung una nilang ginawa? Nagtago sila. Tinakpan nila ang kanilang sarili, sinubukan nilang ikubli ang kanilang kalagayan mula mismo sa Diyos na lumikha sa kanila. Pero tinawag sila ng Diyos, hinanap sila ng Diyos at tinanong, nasaan kayo? Kinain mo ba yung bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo na huwag mong kainin? Ang pagtatanong ng Diyos na ito dito ay hindi dahil hindi alam ng Diyos. God knows everything. Ang pagtatanong niya dito ay upang lumabas sila mula sa pagtatago. Upang dalhin sila sa liwanag kung saan maaari silang maging tapat tungkol sa ginawa nila. At ngayon, dahil dito ang pagtatago ay parang normal na lang ngayon. Madalas tayong namumuhay na parang nakakakita sa ating mga secret sins. Nasasanay tayong isipin na kapag hindi nakikita ng iba, parang hindi na rin nangyari. Nasasanay tayo na kapag walang nakakaalam, parang ligtas na tayo. Kapag walang nakakahuli, parang wala nang pananagutan. Dahil dito, nagiging eksperto tayo sa pag-delete ng bakas at pagtatago sa dilim. Kaya kung akala natin ang pinakamalaking kasinungalingan ngayon ay nasa maruming politika o nasa mga fake news sa social media, pero ang totoo, ang pinakamalaking kasinungalingan ngayon ay yung sinasabi natin sa ating sarili, okay lang, wala namang nakakakita. Pero kahit gaano tayo kagaling magtago sa harap ng tao, may isa na hindi natin kailanman malilinlang, matatakasan o matataguan, ang Diyos. Siya ang nakakakita hindi lang ng ginagawa natin,
sa labas, kundi pati ng laman ng ating puso, ng ating ibo at iniisip natin. At ito mismo yung haharap sa atin mula sa babasahin nating talata ngayon, ang Hebrews 4 verse 12 to 13. Samahan niyo po kong buksan ang ating mga Biblia at basahin ang Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Sinabi po dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at malakas kaysa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay pagsusulita. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. So ito pong mga talatang ito, itong pong sulat sa Hebreo ay isinulat para sa mga Hudyong Kristiyano, sa mga Jewish Christians noong unang siglo na dumaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Dahil sa kanilang mga pagdurusa, marami ang natutukso na i-abandon yung kanilang pananampalataya at bumalik na lang sa lumang sistema ng Judaismo, yung dating paraan nila ng pagsamba. At habang nagpapatuloy ang kanilang mga pagsubok, unti-unting pumapasok yung pagdududa. At kapag hindi nilabanan ang pagdududang ito, maaari itong humantong sa katigasan ng puso, katulad na nangyari sa Israel noong panahon ng Exodus. So dahil dito, mapapansin natin sa Hebrews chapter 3 and 4, paulit-ulit na binabalaan ng may akda ang kanyang mga mambabasa na huwag tularan ang Israel sa ilang. Ginagamit niya ang Psalms 95 bilang isang seryosong babala laban sa kawalan ng pananampalataya at pagsuway sa Diyos. Bagamat itong Israel na ito ay nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, narinig nila yung kanyang salita, at naranasan yung kanyang mga pagpapala, tumanggi pa rin silang magtiwala at magpasakop sa Kanya. Dahil dito, hindi sila nakapasok sa kapahingahang ipinangako ng Diyos. Kaya pagdating sa Hebrews 4:11, hinimok ng may akda ang kanyang mga mambabasa na magsikap na makapasok sa kapahingahang iyon. Hindi ito nangangahulugang, hindi ibig sabihin nito ay kitain nila yung kalikasan. Sa halip, ito ay panawagan sa pagtsatsaga. Saglit lang po. Nawala. Ito ay panawagan sa pagtsatsaga, sa pananampalataya, at pagsusuri ng kanilang sarili. Upang hindi sila matulad Israelitang bumagsak dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ngunit dito, lumilitaw ang isang talagang tanong. Paano malalaman kung ang isang tao ay tunay na nagsisikap o nagtsatsaga, tunay na may pananampalataya, o kung siya ay katulad lamang ba ng mga Israelita na panlabas na kasama sa bayan ng Diyos, yung mga Israelita na parang kasama sa bayan ng Diyos, pero merong ilan na panlabas lamang, ngunit may pusong malayo sa Kanya. So ang sagot ay matatagpuan sa ating talata ngayon, yung Hebrews 4:12 to 13. Ito yung nagsisilbing kasukdulan or climax ng buong babala mula chapters 3 and 4. At sa verse 12, ipinapakita yung instrumento ng examination, ang salita ng Diyos. At ito yung ginagamit ng Diyos upang siyasatin at ilantad ang tunay na kalagayan ng puso ng tao. Sa verse 13 naman, ipinapakita yung examiner, ang Diyos na nakakakita ng lahat, nakakaalam ng lahat, na sa kanyang harapan ang bawat isa
ay nakatayong hubad at hayag. So magkasama, pinapahayag ng dalawang verse na ito ang isang katotohanang walang sinuman ang makakatakas. Walang anumang may kukubli sa Diyos. Kaya mahalagang makita yung kaugnayan ng verse 11 at verse 12. Nagsisimula ang verse 12 sa salitang sapagkat, na nagpapakita na yung itong verse 12-13 ang dahilan kung bakit dapat tayong magsikap na makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Bakit? Kasi dahil inilalantad ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita ang anumang kawalan ng palataya, anumang pagsuway o pagpapaimbabaw na maaring nakatago sa ating mga puso. Kumbaga, walang pagkukunwari na hindi nito mahayag at walang lihim na kasalanan na makakatakas sa pagsusuri ng kanyang salita. Hindi lamang ito mensahe para sa mga unang mambabasa sa Hebreo. Mensahe ito para sa atin ngayon. Maaari tayong magmukhang tapat na mga mananampalataya habang may kasalanang lihim na kinikimkim sa loob. Maaari nating marinig ang salita ng Diyos linggo-linggo at maging pamilyar sa mga katotohanan nito, ngunit hindi pa rin humahantong tunay na pagsisisi at pagbabago. Kaya ang tanong ay hindi kung ang salita ng Diyos ay kumikilos. Ang tanong ay paano tayo tutugon sa pagkilos nito. Magpapasakop ba tayo sa pagsusuri nito at hahayaan itong dalhin tayo sa pagsisisi at pananampalataya kay Kristo? O patitigasin natin ang ating mga puso laban sa tinig ng Diyos? Ito yung mensahe is ipaunawa sa atin ng ating talata ngayon. Walang lihim na may tatago sa salita at mata ng Diyos. Kaya tigilan natin ang pagtatago at ilantad ang ating mga madilim na kasalanan sa liwanag ng kanyang biyaya. Ulitin ko po, walang lihim na may tatago sa salita at mata ng Diyos. Kaya itigilan na natin ang pagtatago at ilantad ang ating mga madilim na kasalanan sa liwanag ng kanyang biyaya. Pero mahalagang tandaan po natin na maling isipin na porke nakikita ng Diyos ang lahat, wala nang saysay ang magpakabanal. Hindi porket alam niya ang lahat ng ating pagkakasala, wala nang saysay ang pakikipaglaban sa kasalanan. Ito ay baluktot na kaisipang tahasang hinahatulan sa buong kasulatan. At hindi po ganito ang mensahe ng ating talata. Yung katotohanan po na nakikita ng Diyos ang ating kasalanan ay hindi dapat magtulak sa atin sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pagsisisi. Hindi sa pagtatago, kundi sa paglapit sa Kanya para sa awa at biyaya. At upang makita po natin ang bigat at kahalagahan ng mensaheng ito, tingnan natin yung dalawang pangunahing punto na matatagpuan sa ating talata. Ito yung mga katotohanan na hindi lamang dapat nating malaman, kundi dapat ding magbago sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Una, ang salita ng Diyos ay nagbubunyag ng ating tunay na kondisyon. So pansinin niyo po kung paano dinescribe ng author ng Hebrews ang salita ng Diyos dito sa verse 12. Gumamit siya ng mga kahangahangang mga larawan upang ipakita ang kalikasan at kapangyarihan ng banal na kapahayagan, ng divine revelation. Ang unang larawan ay biological at operational. Sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kumbaga, binibigyang diin ng paglalarawang ito ang sigla at kapangyarihan ng kasulatan. Dahil ang Diyos ang may akda ng kasulatan, hindi ito isang patay na aklat. Kung paanong ang Diyos ay buhay, gayon din ang kanyang salita ay buhay. Sa buong Biblia, makikita natin na kapag nagsasalita ang Diyos, kumikilos ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ay pinapanatili niya ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng kanyang salita, siya ay nagliligtas, nagpapabanal, at humahatol.
Kaya naman, dahil ang kasulatan ay salita ng Diyos, ito ay buhay at nagbibigay buhay. Ang Biblia ay hindi sinaunang sulat na lumipas na. Taglay nito ang kapangyarihang mula sa Diyos at tinutupad nito ang lahat ng layuning itinakda ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa Isaiah 55:11 na ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya ng walang bunga, kundi tutuparin nito ang kanyang layunin na kanyang itinakda. Ang ikalawang larawan ay surgical. Ang Word of God, sabi dito, ay matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos o bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak o marrow ng buto. At binibigyang diin ng larawang ito yung bumabaon at sumasaliksik na kapangyarihan ng kasulatan. Yung kaluluwa at espiritu po dito ay hindi nagtuturo na ang tao ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na bahagi. Ito ay isang merism. Kumbaga, isa itong paraan ng pagsasalita na gumagamit ng magkakaugnay na termino upang ilarawan yung kabuuan. Kumbaga, ang point dito ng ay hindi compartmentalization, kundi comprehensiveness, kabuuan. Ang punto dito niya ay hindi paghahati-hati ng tao, kundi ang pagpapakita na walang bahagi ng ating pagkatao, physical man o spiritual, ang hindi naaabot at nasasaliksik ng tumatagos na salita ng Diyos. Kaya umaabot ang salita ng Diyos sa mga lugar na hindi kayang abutin ng anumang instrumentong gawa ng tao. Tumatagos ito lampas sa panlabas na anyo at inilalantad nito ang pinakamalalim na realidad ng puso ng tao. Tulad po ng isang scalpel or blade ng isang expert na surgeon, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita upang magsagawa ng spiritual na operasyon. Sa pamagitan ng ministry ng Spirit, kinakat ng salita yung kanser ng kasalanan, nilalantad ang kadiliman sa loob natin at nire-restore yung ating spiritual na kalusugan. Maaring masakit ang hiwa na dulot nito, ngunit ang layunin nito ay kagalingan. Sinusugatan tayo ng salita upang tayo ay pagalingin, upang tayo ay ma-restore at mahubog sa pagbabago. At kapag lumapit tayo sa kasulatan ng may pagpapasakop sa halip na pagdududa, natutuklasan natin na hindi lamang tayo ang nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia mismo ang bumabasa sa atin. Binubuksan nito yung masalimuot na kalagayan ng puso ng tao na madalas nating ikinukubli maging sa ating sarili. At ikatlong larawan ay judicial. Ang salita ng Diyos ay kumikilos bilang isang hukom na madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Binibigyang diin ng larawang ito yung pangsyon na kumilatis at sumuri ng kasulatan sa panloob na pagkatao ng tao. Ang saklaw ng pagsusuring ito ay malawak. Kasama dito yung ating pag-iisip na tumutukoy sa ating tuloy-tuloy na daloy ng mental activity na pumupuno sa ating isipan araw-araw. Ito yung ating mga kamalayan, yung ating malalim na pag-iisip or reflections, yung ating mga pangangatwiran, reasonings, at kasama din dito yung haka na tumutukoy naman sa ating malalalim na intentions, layunin, hangarin, plano, mga motibo. Ito yung mga nakatagong pagnanasa na nagtutulak sa ating mga iniisip at ginagawa. So kapag pinagsama, saklaw ng dalawang salitang ito yung kabuuan ng ating panloob na buhay. Kaya sinusulita ng Diyos hindi lamang kung ano yung ating iniisip, kundi bakit natin ito iniisip. Hindi lang kung ano yung ating ginagawa,
kundi bakit natin ito ginagawa. Lahat ng iyon sinusuri ng salita ng Diyos. Pero kaya napakahalagang mabigyang linaw din dito kung ano yung ibig sabihin ng author sa salita ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng author dito sa Word of God? 'Di ba parang yung Word of God dito, hindi lamang siya yung nakasulat. Parang merong buhay. Kumbaga hindi lamang tumutukoy sa nakasulat na kasulatan. Bagamat kasama talaga iyon. Sa mas malawak na context ng Hebrews, ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa kabuuan na revelasyon ng Diyos sa tao, sa kabuuang kapahayagan ng Diyos sa tao, ang kanyang nakasulat na salita at ang salitang nagkatawang tao, si Jesucristo. Kumbaga, hindi natin maaaring paghiwalayin si Kristo at ang kasulatan. Si Jesus, ang salitang lumikha sa sanlibutan. Siya yung salitang nagkatawang tao at tumahang kasama natin. At ang Kristo na ipinapakilala sa atin ng kasulatan ay siya ring Kristo na nagsasalita sa tuwing binubuksan, binabasa at ipinapangaral ng tapat ang salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na ang Biblia at si Jesus ay eksaktong magkapareho. Ngunit nangangahulugan ito na hindi natin maaaring ihiwalay ang isa sa isa. Ang Biblia ang inspired, kinasihang patotoo ng Diyos tungkol kay Kristo. At si Kristo ang sentro at katuparan ng kasulatan. Kaya't kung nais nating makilala si Kristo, kailangan nating makinig sa kanyang salita. At kung tunay nating pinahalagahan ang kasulatan, dapat tayong akayin ito kay Kristo dahil kagaya ng sitwasyon ng mga Jewish Christians, kailangan nilang maunawaan na dapat silang maakay kay Kristo dahil siya yung greater Israel, siya yung greater Joshua na totoong nagdala ng kapahingahan sa bayan ng Diyos. Sa madaling salita, ang paraan upang makilala, mahalin at higit na maging katulad ni Kristo ay sa pamagitan ng kanyang salita. Kapag tapat nating pinapakinggan ang kasulatan, naririnig natin ang tinig ni Kristo. Kapag binabaliwala natin ang kasulatan, binabaliwala natin si Kristo. At habang patuloy nating minamasdan si Kristo sa salita ng Diyos, unti-unti tayong binabago ng banal na espiritu upang maging katulad niya. Mas nakikilala natin ang kanyang kadakilaan. Mas nauunawaan natin ang kanyang kasapatan. Mas nauunawaan natin na sapat ang kanyang biyaya. At mas natututunan nating magpahinga sa kanyang natapos na gawa. Kaya ang salita ng Diyos ay salamin na nagpapakita ng ating tunay na kalagayan at ilaw na nagtuturo sa atin kay Kristo. Kung saan dapat nating matagpuan ang kapahingahan. Kaya yung punto dito ay inilalantad ng salita ng Diyos ang ating tunay na kondisyon upang dalhin tayo kay Kristo. Inilalantad ng salita ng Diyos ang ating tunay na kondisyon upang dalhin tayo kay Kristo. Ibig sabihin, kung tunay na inilantad ng salita ng Diyos ang ating tunay na kondisyon upang dalhin tayo kay Kristo, ibig sabihin nito, hindi sapat na makita lamang natin ang ating problema. Kailangan din nating magpahinga sa kanyang natapos na gawa. At ang solusyon na laging itinuturo ng kasulatan ay hindi ang ating sarili kundi si Kristo. Kung ipinapakita ng salita ng Diyos yung ating mga kapaguran, yung ating mga kasalanan at kahinaan, ipinapakita niya sa atin, tinuturo niya sa atin yung ating yung kalakasan na dapat meron tayo, yung kapahingahan na dapat nating tinataglay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung preaching of the word, yung reading of the word, at yung meditation of the word ay hindi dapat maging isang intellectual na exercise lamang. Ang layunin nito ay hindi lamang upang malaman natin ang katotohanan,
kundi dalhin tayo sa higit na pagtitiwala kay Kristo. Sa bawat pahina ng kasulatan, itinuturo tayo nito palayo sa ating sariling lakas at palapit sa sapat na biyaya ni Kristo. Kaya isa sa pinakapanganib ng maling akala ay ang isipin na ang kaalaman sa Biblia ay katumbas ng spiritual maturity. Ang layunin ng salita ay hindi lamang upang dagdagan ang ating kaalaman, kundi upang akayin tayo sa mas malalim na pagtitiwala at pagpapasakop sa kapahingahan na nakay Kristo. Kaya ang kaalaman sa Biblia na walang pagpapasakop kay Kristo bilang babala ay hindi nagbubunga ng mga tunay na Kristiyano, kundi ng mga Pariseo. Kung ikaw ay maraming kaalaman sa Biblia pero hindi ka nagpapasakop sa Biblia, kung hindi ka nagpapasakop kay Kristo, maaaring ito'y magbunga lamang ng pagpapaimbabaw at hindi kabanalan. Ito mismo yung gustong ipaunawa ng author ng Hebrews sa kanyang mga mambabasa. Ito mismo yung iginuguhit niya para maintindihan nila. Dahil sa matinding pag-uusig, kahihiyan, pagdurusa na kanilang nararanasan, natutukso silang sumuko, umatras at mag-compromise sa kanilang pananampalataya. Naunawaan niya yung kanilang pagod na nararanasan. Pero ipinapakita rin niya yung kapahingahan. Inilalantad ng salita ng Diyos yung tunay na ugat ng kanilang problema. Yung tunay na ugat kung bakit sila napapagod. Ipinapakita nito yung kanilang tendency na maanod, palayo sa katotohanan. Pinaparecognize nito yung kahinaan ng kanilang sariling lakas. At ibinubunyag nito yung kakulangan ng kanilang pagkaunawa sa kadakilaan at kasapatan ni Kristo. Ngunit hindi lamang naglalantad ng problema ang salita ng Diyos. Itinuturo rin ito yung solusyon. Inaangkala nito ang ating pananampalataya sa katotohanan upang hindi tayo maanod. Pinapakain nito ang ating kaluluwa upang tayo ay lumago at tumibay. At higit sa lahat, inililihis nito ang ating mata mula sa ating mga sarili, mula sa ating mga problema, at ibinabaling kay Jesucristo na siyang kapahingahan. Halimbawa, isipin niyo po yung isang tao na nagpapatingin sa doktor para sa regular check-up. Pakiramdam niya ay maayos ang kanyang kalusugan. Wala siyang nararamdamang sakit at mukha naman siyang malusog. Ngunit nang sumailalim siya sa MRI, natuklasan na meron pala siyang tumor na unti-unting lumalaki sa loob ng kanyang utak. Hindi niya ito nararamdaman at hindi rin ito nakikita sa panlabas. Ngunit kung maagapan, kung hindi ito maagapan, maaari itong ikamatay niya. Nakakatakot makarinig ng ganong balita. Ngunit sa katunayan, isa iyong biyaya. Bakit? Dahil nalaman ang problema habang may panahon pa para gamutin ito. Kung hindi nakita ng MRI ang tumor, patuloy lamang itong lalaki ng palihim hanggang sa maging huli na ang lahat. At ganyan din yung ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Para ito ang spiritual MRI na sumusuri sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso. Inilalantad nito yung mga kasalanang nakatago, maling motibo at spiritual na sakit na maaaring hindi natin namamalayan. At ginagawa ito ng Diyos hindi upang tayo ay hatulan at itaboy palayo sa Kanya, kundi upang tayo'y iligtas. Sapagkat ang kasalanang hindi nakikita ay hindi pagsisisihan. Ang sugat na itinatago, ang sakit na itinatago ay hindi magagamot.
Ngunit kapag inilantad ng salita ng Diyos ang tunay nating kondisyon, maaari tayong lumapit kay Kristo na siyang dakilang manggagamot ng ating mga kaluluwa upang tumanggap ng kapatawaran, kaligtasan, at kapahingahan. Sabi nga ni Obadiah Sedgwick, isang Puritan, siya ay nagtanong dito, ipagpalagay mo na patay na ang lahat ng tao. Isipin mo, ikaw na lang yung tao sa mundo. Wala nang mga mata na nakakakita sa iyo. Wala nang bibig na magsusumbong o mag-aakusa sa iyo. Ano kaya ay yung gagawin mo? Sa oras na yon, hindi ba mapupuno ang iyong puso ng mga pagnanasa na dati pinipigilan mo? Kaya yung sagot sa tanong na ito ay naghahayag ng kalagayan ng iyong puso. Kumbaga, ano ang pumipigil sa iyo na magkasala kapag walang nakakakita? Takot ba sa Diyos o takot sa tao? Kasi kung yung pagkawala ng human accountability ay magbubukas ng pintuan sa rumaragasang mga kasalanan, kung gayon, yung pagpipigil mo ay nakabatay sa maling pundasyon. Kaya suriin mo ang iyong sarili ngayon. Ito yung minsan yung dahilan kung bakit pinipigilan nating magkasala. Dahil takot tayo sa tao. Takot tayo na makita ito ng tao. Pero minsan hindi natin nakukonsider ang Diyos. Gaya ng sinasabi ng Psalms 139, 23, 24, dapat suriin natin ang ating mga sarili. Sabi doon, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Nabubuhay tayo ngayon sa isang kultura na maingat sa pagbuo ng imahe. Madali nating maipakita sa iba yung version ng ating sarili na gusto nating makita nila. Sa social media, ipinapakita natin yung ating mga masasayang sandali, yung ating mga tagumpay, maging yung ating spirituality. Maaari tayong mag-post ng mga Bible verse at mga inspirational quotes sa social media habang mayroong kinikimkim na galit, inggit, o kapaitan sa ating puso. Umaawit tayo ng mga awiting pagsamba tuwing linggo, ngunit kinakanlong naman natin yung mga makamundong pagnanasa sa mga sumunod na araw. Maaari tayong maglingkod sa Diyos, sa ministeryo, magturo ng Sunday school, o manguna sa panalangin habang may mga lihim na kasalanang walang ibang nakakaalam. Maaari tayong magmukhang malapit sa Diyos sa paningin ng tao, ngunit malayo sa Kanya sa kalagayan ng ating puso. Ngunit tandaan natin mga kapatid, mga kasama, ang salita ng Diyos ay hindi nalilinlang ng ating maskara. Wala itong pakialam sa dami ng iyong followers, sa iyong reputasyon, sa imahe na maingat mong binubuo sa ibang tao. Ang salita ng Diyos ay tinutuhog ang lahat ng ito at lahat ng iyon ay inilalantad sa harapan ng Diyos. Pero salamat pa rin sa Diyos at ginawa niya ito hindi upang tayo ay durugin lamang at iwan sa ating mga kasalanan, kundi upang akayin tayo sa pagsisisi at kaligtasan. Ngunit kapag inilantad ito ng salita ng Diyos, maaari natin itong dalhin sa paanan ni Kristo, pagsisihan
at makatanggap ng kapatawaran. Kaya huwag nating labanan ang pagsusuri ng salita ng Diyos. Huwag nating takpan ang inilalantad nito. Sa halip tanggapin natin ng may pagpapakumbaba ang ipinapakita nito tungkol sa ating puso at dalhin natin ang lahat ng iyon kay Kristo, kung saan matatagpuan ang katunay na kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaya bilang pagsusuri, anong ginagawa mo kapag ikaw ay nag-iisa? Ano yung pumupuno sa iyong isip kapag wala kang ibang kasama? Ano yung tinitingnan mo sa iyong cellphone kapag walang ibang tao sa iyong paligid? Ano yung mga bagay na alam mong hindi mo gagawin kung may ibang nakatingin? Tandaan natin, alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos kung meron tayong sa ating cellphone, kung meron tayong mga secret conversation. Alam ng Diyos kung meron tayong mga itinatagong mga hidden album, ating mga device. Alam ng Diyos kung meron tayong mga bolt up na mukhang calculator pero storage pala ng mga lihim na mga larawan. Alam ng Diyos kung meron tayong ikalawang phone or second phone na hindi pala alam ng ating pamilya. Kaya kamusta ang iyong ugali o asal sa loob ng iyong bahay kapag walang ibang nakakakita? May mga masasakit na salita ka sasabi sa iyong asawa, sa iyong anak, kapatid, magulang kapag walang ibang nakakarinig? Impatience o nayayamot ka ba sa iyong mga anak na hindi mo kailanman ipapakita sa publiko? Ang buhay mo ba sa tahanan ay naaayon sa pagkataong ipinapakita mo sa simbahan? Sa trabaho, tapat ka ba kahit walang nagbabantay? Ginagamit mo ba ang oras mo sa trabaho para sa personal mong interes? Kapag tayo narito sa iglesia, naglilingkod ka ba upang maluwalhati ang Diyos, upang mapansin o mapuri lang ng mga tao? At alam din ng Diyos ang dahilan kung bakit wala ang iba rito ngayon. Alam ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi natin kayang tumagal na igugol ang ating mga oras ng buong buo sa buong araw na ito. Alam ng Diyos yung tunay na dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Kaya may mga lihim ka bang kasalanan ng pagmamataas, inggit, o makasariling ambisyon na ayaw mong malaman ng iba? Maaaring nakikibahagi tayo sa pagsamba, ngunit ang puso natin ay malayo sa Kanya. Mga kapatid, ang tunay na pagsubok ng ating karakter ay hindi kung sino tayo sa harap ng maraming tao, kundi kung sino tayo kapag tayo ay nag-iisa at ang Diyos lamang ang nakakakita. Sapagkat maaring maitago natin ang ating sarili sa mga mata ng tao, ngunit walang anumang nakatago na hindi inilalantad ng salita ng Diyos. Ikalawa, walang nakatago sa harap ng Diyos at lahat ay mananagot. Kung inilarawan ng verse 12 ang instrumento ng examination, sa verse 13 naman ay inilalarawan ang examiner mismo. At mula sa pagbabago ng focus from verse 12 to 13, para bang sinasabi ng may akda, huwag kang masyadong mamangha sa tabak at makalimutan mo yung mandirigmang may hawak nito. So ang kapangyarihan ng salita ay hindi hiwalay sa Diyos na nagsalita. Kaya nagsimula yung verse 13 sa isang nakapangingilabot na deklarasyon. Walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin.
Ibig sabihin, wala ni isang nilalang sa buong sannilikha ang maaaring magtago mula sa Diyos. Walang hayop, walang anghel, walang demonyo, at walang anumang nilalang ang maaaring magkubli mula sa kanyang paningin. Walang taong hindi niya nakikita. Walang iniisip na hindi niya nalalaman. Walang salita na hindi niya naririnig. Walang gawa na hindi niya napapansin. Ito'y isang malinaw at makapangyarihang pahayag tungkol sa pagiging omniscient ng Diyos. Yung kanyang ganap at sakdal na kaalaman sa lahat ng bagay. Walang lihim sa kanya. Walang nakaraan na nalimutan niya. Walang kasalukuyan na hindi niya nakikita. Walang hinaharap na hindi niya nalalaman. At pagkatapos po dito ay lalo pang pinaigting ng may akda ang larawan. Sinabi niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya. Yung salitang hubad ay tumutukoy sa isang taong walang anumang pantakip. Sa harapan ng Diyos, nawawala ang lahat ng ating maskara. Lahat ng ating palusot, lahat ng ating depensa, lahat ng ating pagtatangka na pagandahin ang ating sarili. At yung salitang hayag ay mas matindi pa. Ginamit ito noon upang ilarawan ng isang bilanggo na iniaangat o iniyuyuko ang ulo upang ganap na mailantad yung leeg para sa paghatol o pagbitay. Ang larawan ay malinaw. Tayo ay lantad sa ganap na kahinaan. Ganap yung ating pagkalantad at ganap yung ating kawalan na maitatago sa harap ng banal na hukom. At ito'y hindi ito larawan ng simpleng pagmamasid lamang. Ito ay larawan ng isang masusing pagsusuri, isang lubos, malalim at hindi matatakasan na pagharap sa banal na hukom. Kaya mapapansin na nagtapos ang talata sa isang mabigat at nakakakilabot na pahayag na sa kanya ay may pananagutan tayo. We must give account. Ang salitang Griego para sa account dito ay katulad ng salitang word, logos. Ito ay may kahulugang salita, reason, o accounting mismo. At sa context na ito, ang ibig sabihin nito ay pagbibigay ng ulat o paglilinaw. Kumbaga, ginagamit ito noon sa larangan ng pananalapi or accounting upang ilarawan ang panahon ng pagkwenta at pagsasaayos ng lahat ng utang at pananagutan. Sa madaling salita, sinasabi sa atin na darating ang araw na ang bawat tao ay haharap sa Diyos upang magbigay ulat, magbigay linaw ng kanyang buong buhay. Pero ang tanong, kung susuriin ng Diyos ang lahat sa iyo, ang iyong kalagayan, ang iyong mga ginawa, ang iyong mga ginagawa, makakatayo ka ba ng merong malinis na budhi sa kanyang harapan? Tandaan, sabi dito, ay walang anumang nilalang. Ibig sabihin, ang pagbibigay account na ito ay universal. Kasama dito ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Para sa mga hindi tunay na mananampalataya, ito ay final condemnation. Ito ay final judgment para sa kanilang mga kasalanan na magriresulta sa kaparusahan ng walang hanggang kamatayan. Para sa mga tunay na mananampalataya, ito ay evaluation. Ginamit ng author dito yung salitang we, tayo, atin. We must give account. Ibig sabihin, ini-include niya ang kanyang sarili. Kaya hindi lamang ito hatol para sa mga walang Diyos,
kundi pagsusuri din sa mga anak ng Diyos. At ito yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Hindi ito tungkol sa kaligtasan, kundi para bigyan ka ng gantimpala o mawawalan ka ng gantimpala base sa iyong paglilingkod. Pero, kung ikaw ay hindi totoo sa iyong pananampalataya, kumbaga ikaw ay professing Christian, pero hindi talaga tunay na Christian, mahayag ito sa pagbibigay account mo sa Diyos. Lalabas na hindi ka naman talaga naging mananampalataya sa umpisa pa lamang. Kaya ang pagbibigay account na ito ay isang totoong paalala at babala na sa huli, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Huwag tayong mag-iisip na makakatakas tayo sa kanyang inspeksyon. Tandaan nyo, sinubukan ni Adan na magtago sa hardin. Sinubukan ni Jonas na tumakas mula sa presensya ng Diyos. Sinubukan ng Huda nung panahon ni Isaias na ikubli ang kanilang mga plano. Ngunit ang bawat pagtatangka nilang magtago ay nakita ng Diyos bago pa man nila ito gawin. Kaya nananatiling totoo yung tanong sa awit 139:7. Saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? At ang sagot ay malinaw. Wala. Walang lugar na maaari nating puntahan kung saan hindi tayo nakikita ng Diyos. Walang bahagi ng ating buhay na nakatago sa kanyang paningin at balang araw, bawat isa sa atin ay haharap sa kanya at magbibigay sulit sa bawat iniisip, bawat salita, at bawat gawa. Even yung ating mga careless words, secret thoughts, lahat ito ay dadalhin sa liwanag at susuriin. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa Matthew 12:36, ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Kung yung mga careless words ay kasama sa divine accounting, paano pa kaya yung ating mga sinasadya at lihim ng mga kasalanan? Kaya ang point dito, coram Deo. Mamuhay tayo sa liwanag ng presensya ng Diyos, sapagkat walang makakatakas sa kanyang titig na nakababatid ng lahat. Mamuhay tayo sa presensya ng Diyos, sapagkat walang makakatakas sa kanyang titig na nakakabatid ng lahat. At ang katotohanan ito para sa ating mga mananampalataya ay mahalaga sa dalawang dahilan. Una, ito ay isang babala laban sa pagiging kampante at pabaya sa ating espiritual na buhay. Kapag nakakalimutan nating nakikita ng Diyos ang lahat, unti-unti tayong nagiging maluwag sa pakikitungo sa kasalanan. Nagsisimula tayong mamuhay na para bang ang ating lihim na kasalanan ay tunay na lihim. At habang nagpapatuloy yung ganon, na pamumuhay, naninigas ang ating puso at humihina ang ating pagiging sensitibo sa pagsaway ng banal na espiritu. Kaya ang kamalayan na nakikita ng Diyos ang lahat ay isang makapangyarihang motibasyon upang mamuhay ng may kabanalan. Ikalawa, yung katotohanan ito ay isang malaking kaaliwan para sa mananampalataya na tunay na nakikipaglaban sa kasalanan. Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng lahat ay nakikita rin ang iyong mga luha, ang iyong pakikibaka, ang iyong mga kabiguang hindi mo masabi sa iba, maging ang iyong mga kasalanang ikinahihiya mong ipagtapat kanino man. Kaya yung katotohanang nakikita ng Diyos ang lahat ay dapat magdulot ng banal na takot.
sa mga nagtatago sa kasalanan. Ngunit dapat din itong magbigay ng malalim na kaaliwan sa mga totoong nagsisisi at lumalapit kay Kristo. Sapagkat ang mata ng Diyos ay hindi lamang mata ng hukom. Para sa kanyang mga anak, ito rin ay mata ng isang mapagmahal na ama. Para lubos nating maunawaan din, yung point nitong primary point 2, bilang ilustrasyon, isipin niyo po yung isang kilalang phenomenon sa pag-aaral ng bulkan na tinatawag na dormant volcano o yung natutulog na bulkan. Sa paningin ng tao, para lamang itong ordinaryong bulkan o bundok. Maganda yung greenery, luntian, maganda yung tanawin at tila ligtas. Umaakyat dito yung mga turista, nagpipicture yung mga tao. At kung minsan ay meron pang komunidad na naninirahan sa paanan nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng katahimikang iyon, may nagaganap pala na hindi nakikita ng mata. Sa kailaliman ng bulkan, may kumukulong magma at unti-unting naiipon na pressure. Kumbaga, hindi patay ang bulkan, natutulog lamang ito. At kapag ito ay nagising, ang pinsalang dulot nito ay maaaring napakalawak at mapaminsala. Ganyan din ang puso ng tao. Maaari tayong magmukhang makadiyos, payapa, mabait, maayos, kagalang-galang sa paningin ng iba. Ngunit sa ilalim ng ating magandang imahe, maaaring may kasalanang lihim at patuloy na kumikilos. Pagmamataas, inggit, kasakiman, pagnanasa, galit, kapaitan, kawalan ng pagpapatawad. Maaring mapigil natin ang mga ito sa loob ng ilang panahon. Maaring maitago natin ang mga ito sa paningin ng ibang tao. Ngunit kung hindi haharapin, darating ang panahon na lalabas ang mga ito at sasabog sa ating mga salita, sa ating desisyon at sa ating mga gawa. Ang problema sa lihim na kasalanan ay hindi ito nananatiling lihim magpakailanman. Ang kasalanang iniingatan natin sa puso ay kalaunan ay makikita sa ating buhay. Ang itinatago sa loob ay darating din sa ibabaw. Kaya bago pa ito sumabog, magdala ng pagkawasak, yung ating mga lihim na kasalanan, isuko na natin ito sa Diyos at ipagkatiwala kay Kristo. At napakaganda yung sinabi yung tinanong si R.C. Sproul. Sabi kaya, yung tanong, bakit daw napakahirap para sa atin na ma-recognize ang lalim ng ating sariling kasalanan? Bakit ang hirap na ma-recognize yung lalim ng ating pagkakasala, yung lalim ng ating sariling kasalanan? At ang simpleng sagot sa tanong na iyan ay dahil sa lalim ng ating sariling kasalanan. Hindi natin nare-recognize yung depth ng ating sin dahil sa depth ng ating sin. Isa ito sa bunga ng original sin, na tayo ay bulag sa buong katotohanan ng pagkamakasalanan ng kasalanan. Kung sa sandaling ito ay ipakita ng malinaw, ihayag, ilantad sa iyo ng malinaw ng Diyos yung lahat ng kasalanang ginawa mo mula nang ikaw ay pinanganak hanggang ngayon, mamamatay ka mismo sa iyong kinauupuan. Kung ipakita ng Diyos ang lahat na nagawa mong kasalanan ngayon ng malinaw sa iyo, hindi mo kaya yung bigat nito. Mamamatay ka ngayon sa iyong kinauupuan ngayon. Hindi natin ito kayang tanggapin.
Pero dito natin makikita yung kagandahan ng gawain, ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dito natin makikita yung kagandahan ng gawain ng banal na Espiritu at yung kaibahan niya kay Satanas. Ina-accuse tayo ni Satanas ng parehong kasalanan na kinukonvict tayo ng banal na Espiritu. Pero yung layunin ni Satanas ay upang sirain ka. Ilugmok ka sa kawalan ng pag-asa at ilayo ka sa Diyos. Samantalang yung layunin ng Espiritu ay yung pagkumbinsi sa iyo, yung pagkonvict sa iyong kasalanan upang ilapit ka kay Kristo para ikaw ay tubusin at baguhin. Isa pa, hindi natin tunay na maunawaan ang lalim ng ating kasalanan hanggat hindi tayo lumalalim na maunawaan kung sino ang Diyos. Hindi natin tunay na maunawaan ang kasalanan hanggat hindi natin naunawaan kung gaano kabanal ang Diyos na siyang nararapat nating pamantayan. Katulad ni Isaias, maraming nagsasabing matuwid si Isaias. Maaring tinitingala siya ng tao bilang isang mabuting tao. Ngunit nang makita niya ang kabanalan ng Diyos, hindi niya ipinagmalaki ang kanyang sarili. Sa halip, isinumpa niya ang kanyang sarili at sumigaw sa aba ko sapagkat ako'y napahamak. Bakit? Sapagkat hindi na niya sinusukat at kinukumpara ang sarili sa ibang tao. Sinusukat na niya ang sarili niya ayon sa tamang pamantayan, ang banal, matuwid at sakdal na Diyos. At kapag nakita natin kung gaano kabanal ang Diyos, saka lamang natin tunay na mauunawaan kung gaano kalalim ang ating pangangailangan sa kanyang biyaya. Kaya bilang pagsusuri, ilang kasalanan na kaya ang nagawa natin nang hindi man lang natin namamalayan? Kapag binalikan natin yung ating nakaraan, ilang kasalanan na kaya ang tuluyan na nating nakalimutan? Ilang kasalanan na yung tinakpan natin dahil sa sobrang pagmamahal sa ating sarili? Ilang kasalanan na kaya yung mali nating nahatulan dahil sa mali nating pamantayan na ginagamit? Kumbaga, ilang beses mo nang pinangatuwiranan ang iyong kasalanan. Ilang beses mo na itong pinapaliit. Ilang beses mo nang sinasabi sa sarili mo, hindi naman ganun ito kasama. Ginagawa rin naman ito ng iba. Wala namang nakakaalam. Itong tanong na ito ay dapat kumilatis sa atin. At itong mga tanong na ito ay dapat magtulak sa atin hindi sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pagluhod sa harap ng Diyos. Talaga bang kilala natin ang sarili nating mga puso? Tandaan natin, yung ating mga secret sins ay hindi naman talaga secret. Yung ating mga secret sins ay hindi harmless. Hindi ito private, hindi ito invisible. Nakikita ito ng Diyos at pinipighati nito ang kanyang espiritu at pinapatigas nito ang ating mga puso. Kaya nakakalungkot sa panahon natin ngayon, minsan nabubuhay tayo na parang mga practical atheists. Hindi natin itinatanggi yung pag-iral ng Diyos, pero sa paraan ng ating pamumuhay, para bang walang Diyos na umiiral. Sabi nga ni Stephen Charnock, isang Puritan, ang mga lantarang kasamaan ay napipigilan dahil sa mga mata ng tao. Ngunit, yung mga lihim na kasalanan ay nagpapatuloy sapagkat iniisip nilang hindi nakikita ng Diyos. Kumbaga, marami sa ating mga tao ang umiiwas na magkasala sa harap ng maraming tao, hindi dahil mahal niya ang kabanalan, kundi dahil natatakot siya sa kahihiyan. Natatakot siya na masira ang kanyang reputasyon at natatakot siya sa paghatol ng iba. Ngunit kapag wala nang nakakakita, malaya mo nang ginagawa yung mga bagay na kahit alam mong kasalanan, pero para bang walang Diyos na nakakakita. At hindi lamang ito totoo sa mga hindi mananampalataya.
Hindi lamang ito totoo sa mga atheists, maging sa ating mga Kristiyano. May mga pagkakataong iba ang ating buhay sa harap ng ibang tao at iba ang ating buhay kapag tayo ay nag-iisa. Maaari tayong magkaroon ng isang muka sa simbahan at ibang muka sa tahanan. Isang pagkatao sa harap ng kapatiran at ibang pagkatao sa likod ng maskara, sa likod ng nakasarang pinto. Katulad nung nasa aklat ng Pilgrim's Progress. Kumbaga, dinescribe doon ni John Bunyan yung character ni Talkative bilang isang abroad, isa siyang saint abroad, pero devil at home. Ibig sabihin, banal sa labas, ngunit isang demonyo sa loob ng tahanan. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos ang ganitong uri ng pagkukunwari. Kaya winawasak nitong Hebrews 13 ang ganitong dobleng pamumuhay. Ipinapaalala nito sa atin yung pinakamahalagang audience sa ating buhay ay hindi ang mga tao sa paligid, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pinakamahalagang audience na dapat nating makita. Kaya kagaya ng panalangin ni David sa awit 51, dapat din nating maging panalangin iyon. Sabi doon, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso, O Diyos. Ibig sabihin, sa isang tunay na mananampalataya, ang isang tunay na mananampalataya ay hindi isang taong nagpapanggap na wala ng kasalanan, kundi isang taong handang aminin ang kanyang kasalanan at lumapit sa Diyos. Nilinis siya ng biyaya, ngunit patuloy na nangangailangan ng biyaya. Pinatawad, ngunit patuloy na nagsisisi. At hindi kailanman nagkukunwaring siya ay isang bagay na hindi naman siya, kundi isang makasalanang iniligtas ng mahabaging Diyos. Kaya ang paanyaya nitong Hebrews 4:12-13 ay isang panawagan sa tunay na pagsisisi at tapat na pagpapahayag ng kasalanan at pagpapahinga kay Kristo. Ang Diyos na nakakakita ng iyong kasalanan ay siya ring Diyos na nag-aalok ng kapatawaran at kapahingahan sa pamagitan ni Kristo. Sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin mula sa lahat ng kalikuan. Kasama sa lahat na iyan, maging yung mga kasalanang walang ibang nakakaalam, kundi ikaw at ang Diyos. Kaya, wag mong hayaang pigilan ka ng kahihiyan. Wag mong hayaang hadlangan ka ng pagmamataas. Wag mong isipin na mas mabuti ang pagtatago kaysa paglapit sa Diyos. Tandaan natin, ang salitang sumusugat ay siyang salitang nagpapagaling. Ang tabak na naglalantad ay siya ring tabak na nagpapalaya. Kaya hindi nakapagtatakang agad tayong dinala ng may akda mula sa ating mga talata patungo sa Hebrews 4:14-16. Matapos niyang sabihin na walang nakatago sa harapan ng Diyos at lahat tayo ay magsusulit sa Kanya, agad naman niyang itinuro ang dakilang mataas na saserdote, si Jesucristo. At napakagandang balita po nito. Ang Diyos na ating pananagot ay siya ring Diyos na naglaan ng tagapagligtas, Jehovah Jireh. Kaya lumapit ka sa ng biyaya, magpahinga ka kay Kristo. Dalhin mo ang iyong mga lihim na kasalanan, dalhin mo ang iyong kahihiyan, dalhin mo ang iyong pagkukunwari, dalhin mo ang iyong panlilinlang sa sarili, at iwan mo ang lahat ng ito sa paanan ni Kristo. Siya ang umako ng lahat ng ito. Siya ang namatay upang iligtas ka mula sa kaparusahan ng mga ito. Kaya huwag kang tumakbo palayo sa Kanya. Tumakbo ka patungo sa Kanyang trono ng biyaya, kung saan may awa para sa makasalanan at may biyaya para sa bawat nangangailangan.
Kaya bilang konklusyon, ang Diyos na nakasaksi ng lahat ng ating kastanganan at kasalanan ay mapagpasensyang Diyos. Isipin mo, kung nakikita mo yung taong lumalapastangan sa iyong pagkatao, magbubunga ito ng iyong pagkamuhi sa Kanya. Pero napaka-patience sa atin ng Diyos. Itong Diyos na nakakakita ng ating kasamaan ay siya ring Diyos na umibig sa atin ng totoo at buo at ibinigay niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa atin, "Come to me, all who labor and heavy laden, and I will give you rest." Kaya sa sitwasyon ng mga Jewish Christians, ang sagot sa kanilang pagod ay si Kristo. Si Kristo ang magbibigay ng kapahingahan. Kaya yung salitang tumatagos sa puso ay siya ring salitang bumaba upang tayo'y matubos. Ang salitang tumutusok at sumusugat ay siya ring salitang nasugatan at tinusok sa krus upang tayo ay mapatawad. Ang hukom na pagsusulitan natin balang araw ay siya ring hukom na humarap ng hatol para sa atin upang ang lahat ng nasa Kanya ay makatayo sa araw ng paghuhukom, hindi bilang mga hinatulan, kundi mga pinatawad. Hindi hubad, kundi nabihisan ng katuwiran. Hindi lantad at napapahiya, kundi nadaramtan ng kaligtasan. Ito yung gospel rest, our rest in Christ. Hindi sapat na tayo ay mag-rest in peace. We should rest in Christ. Kaya ang bawat pagtitipon natin tuwing linggo ay isang pagkakataon na marinig, makita at maranasan si Kristo bilang ating tunay na kapahingahan mula sa ating mga lantad at lihim na kasalanan. Nagtitipon tayo upang matagpuan si Kristo sa tapat na pangangaral ng Kanyang salita. At ang tugon natin dito ay tapat na pakikinig at pagtanggap sa ipinangaral na salita. Ito yung kaibahan natin sa henerasyon ito yung kaibahan natin sa Israel. Narinig nila yung matapat na pangangaral, pero hindi nila matapat na tinanggap yung pangangaral ng may pananampalataya. Pero dito, tayo ay nasa ilalim ng mas mabuting tipan. We are in a better covenant. Tayo ay merong greater Joshua, si Kristo, na nakapasok na sa kapahingahan para sa atin. Kaya ang bawat tapat na pangangaral ng salita na tinatanggap ng may pananampalataya ay isang paunang lasa ng kapahingahan. Iyon. Habang sabik nating hinihintay ang ganap at walang hanggang kapahingahang lubos nating matatamasa sa Kanyang maluwalhating muling pagparito. Kaya nawa, patuloy tayong akayin ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Sa trono ng biyaya, ansagan ang awa at biyaya ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, salamat o Diyos sa inyo pong salita na patuloy nga po na humahamon at nagbibigay sa amin ng mga katotohanan patungkol sa amin. Nawa nga po Panginoon ay akayin kami patuloy nito sa malalim na pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo. Nawa po kayo ang patuloy na mahayag, maitataas. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po tumugon sa pag-awit ng isang himno. Bilang tugon po sa ating napakinggan na pangaral hamon sa atin,
at nakita kung gaano kadakila ang Diyos, kung gaano talas ang kanyang mga salita, katatarok ng ating puso, ng ating buong kaluluwa. Kaya sana magkaroon tayo ng panalangin na tayo ay patuloy na hubog sa Diyos at patuloy na maging kawangis ng Panginoong Yesus. At awit pong ito ay doon tumutukoy. Kaya po atin pong awitin ang Tagalog translation ng Love Divine o Love Excelling o Pag-ibig na Dakila. First verse. Maaari pa tayo magsiupo. Nakita po natin ang salitang tumatagos at ang Diyos na nakakakita ng lahat. Ganon din po ito sa kalagayan ng ating pagbibigay. Ang ating pagbibigay ay paglalantad, hindi ng ating salapi na ibinibigay kundi paglalantad ng kondisyon ng ating puso o diwa sa pagbibigay. Meron pong isang Reformed theologian ang nagbanggit ng mga wikang ito. Kapag nagbibigay tayo sa Diyos, hindi tayo gumagawa ng donasyon. Ibinabalik natin ng isang bahagi kung ano ang sa Kanya na talaga. Ang totoong pagbibigay ay isang gawa ng pagsamba at tapat na pangangasiwa. Ang pagbibigay po ay isang espiritual na disiplina. Kapag nagbabalik tayo ng yaman, ng may kagalakan, kinikilala natin ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ating pangangailangan. Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala, pagpapasalamat, at pagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Tawagin po natin ang ating mga ushers para po sa ating pagbibigayan. Awitin po natin ang give thanks.
Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat po Panginoon sa mga nakaraang araw hanggang sa kasalukuyang mga oras na ito na kung saan patuloy na binibiyaya at pinagpapala niyo po kami Panginoon ng inyong kahabagan at kaawaan at ganoon din po Panginoon ang inyong pag-ibig. Aming pong patuloy na dalangin ng mga bawat